Alright mga idol, nandito naman ulit tayo sa may sa San Juan. Alam niyo ba mga idol na mas marami ang lalaking umiiyak or nasasaktan kaysa sa babae? Oo mga idol, totoo yan. Mas maraming lalaking umiiyak, mas maraming lalaking nasasaktan kaysa babae. Ang pinagkaiba lang mga idol, ang mga lalaki pag nasaktan o umiiyak, kinikim-kim lang nila yung tinatago nila. Hindi nila yung pinupost sa social media, hindi katulad ng mga babae. Ang babae kasi mga idol, pag nasaktan o umiiyak, ipupost sa social media, nagbibideo, tumutulo yung sipon, pati yung luha, ipupost sa social media. Mihingi ng simpatiya, nagpapaawa sa madlang people. Di katulad ng mga lalaki, uupo lang sa sulok, iiyak. Or iinom, gusto lang, kahit na yung oras na or yung gabi na yon, may raos niya, may tawid niya kinaumagahan na hindi niya iniisip yung dahilan ng kanyang pag-iyak. At kinabukasan, sakit na lang ulo dahil dun sa alak. Siya nang bahala dun. Didiskartehan na niya yun kung paano niya matatanggal yun. At least kahit paano, sa loob ng 6 na oras or 8 oras, nakalimutan niya. Huwag nakalimutan ng lalaki kung sino ang nagpaiyak sa kanya, kung ano ang dahilan. Kaya sa mga babae dyan, mga punyita kayo, may araw din kayo. Ang pag-iyak namin mga lalaki hindi nangangahulugan na bumababa yung aming pagkalalaki. Yung pag-iyak namin, yung nasaktan kami, nangangahulugan yun na bukas makalawa ay lalo pa kaming titibay, lalo pa kaming maninindigan sa isang bagay. Anon kami mga lalaki mga idol, nasaktan kami, umiyak kami, lumuha kami, naglasing kami, lahat-lahat na. Hindi yun nangangahulugan na mabawasan yung aming pagkalalaki. Nangangahulugan yun na nag-uumpisa na para tumibay ang aming paniniwala, paninindigan at pagtayo sa sarili. Dahil yung sakit na nararamdaman namin, yun yung binabaon namin sa araw-araw namin paglaban sa buhay. Hindi kawalan na sa lalaki ang pag-iyak. Nangangahulugan yun ng pagtibay ng aming sarili at paninindigan sa hinaharap. Kaya sa mga babae dyan na mapanakit, good luck sa inyo, dahil pagdating ng araw, mas kayo ang laging talo at magpupo sa social media na umiiyak, tumutuloy yung luha at sipon. Kami mga lalaki, nalalaman lang namin yung kwento na yun pag kami puro lalaki na lang nag-uusap. Pinagkukwentuhan namin yung mga nangyayari sa amin, kung anong klaseng sakit ang dinanas namin. At bandang huli, kami rin na magtatawanan at nagsasabing matibay na ako, handa na ako sa anumang hamon ng buhay. Hanggang dito na lamang mga idol, maraming salamat. Sa taong nagmamahal, hindi lagi nagtatagumpay. Lahat naman tayo nagmahal, pero hindi lahat tayo siniswerte. Kadalasan sa atin minamalas. Yung minahal natin may mahal ng iba. At kung mahalin man tayo, paglipas ng buwan at taon, nagmamahal din sila ng iba. Ang masakit na katotohanan mga idol ay ito: nakapag-asawa ka, minahal mo siya, kinasal kayo. After 3 years, mayroong nagsusundo sa kanya, papasok, papunta sa trabaho at naghahatid sa kanya. Yan yung masakit na katotohanan, pero kailangan mong tanggapin. Nangyayari at nangyayari yan sa isang relasyon. Ikaw namang sita nga, ayaw mong magkahiwalay kayo, kaya lahat ng pinagagawa niya lulunukin mo na lang, pagpatawad mo na lang dahil may anak kayong maliit. Ayaw mo rin na lumalaki yung anak mo na wala siyang nanay. Lulunukin mo lahat, titisin mo lahat hanggang sa magkalabuan sila at siya'y nananatili sa iyo. Pero alam mo na yung pinagagawa niya, nanlalamig ka na sa kanya, pero kailangan mo lang tisin para doon sa anak mo. Sakit, di ba? Pero nangyayari at nangyayari yan mga idol. Paglipas din ng mga taon, nagkaroon na naman siya ng bago, panibago na naman. Ganon pa rin yung nararamdaman mo. Umiyak ka na naman, lumuha ka na naman dahil sa punyitang babae niya. Gusto mo nang mawala, gusto mo nang umalis, pero iniisip mo yung anak niya. Hindi nagtagal,
nagkalabuan din sila. Nanatili siya sa'yo dahil ginusto mo. Pero hindi lahat ng mga yan, mga idol, ay nagtatagal. Mayroong nagtatagal, inaabot ng 2 dekada. Pero pagdating ng araw na yon, pinutol na rin ng lalaki. Dahil gusto ng lalaki, wawakasan ko na ang pagiging tanga ko. Wawakasan ko na ang kalukuhang ito. Mahabang panahon na ako nagiging tanga at nagiging bubo. Ngayon, tatapusin ko na alang-alang sa sarili ko. Yung pinakamasakit na katotohanan sa isang relasyon, hindi lahat ng pangit ay hindi babaero o hindi lalakero. Tandaan ninyo yan. Utang din ang buhay niya.